Nung araw na iyon, habang naglalakad ang magandang si Rapunzel sa kagubatan, nakita niya ang isa sa 7 duwende. "Ano ang ginagawa mo dito?" tanong niya sa duwende. Sinabi ni Happy Dwarf na gagawa siya ng kwintas na balahibo ng ibon para kay Snow White sa kaarawan nito. At inanyayahan niya si Rapunzel sa pagsasalo. Ikinatuwa ito ni Rapunzel. Habang namumulot sila ng balahibo ng ibon, hindi nila alam na pinapanood sila ng masamang reyna na si Hela sa kanyang bolang kristal. Naiinggit ang masamang reyna sa kagandahan ni Snow White at matagal na siyang naghihintay ng pagkakataong ipahamak ito. Balahibo pala ha? Sa ibong nakadapo sa kanyang bintana ay bumunot siya ng balahibo. Pumunta siya sa silid ng mahika at gumawa ng magandang kwintas. Nasaan nga ba yung gayuman ng gagamba? Eto. Kinuha niya ang gamot sa istante at pinatakan ng kwintas. Samantala, si Doc Dwarf ay pinapahanginan ng mga lobo at si Happy Dwarf ay nilalagay na ang cake sa mesa. Masayang-masaya si Snow White sa party na inihahanda para sa kanya. Nang oras na para magbigay ng regalo, may kumatok sa pinto. Nang buksan ni Snow White ang pinto, naroon ang isang matandang babae. Magandang dilag, gutom na gutom ako. May pagkain ka ba dyan? Pwede ba akong makahingi? Naawa si Snow White kaya pinapasok niya ang matandang babae. Ngunit nadama ni Rapunzel na may kakaiba sa matandang ito. Habang patuloy ang kasiyahan, agad na pinalitan ng matandang babae ang kahon ng kwintas nang walang nakakapansin. Masayang ibinigay ni Happy kay Snow White ang regalo niyang kwintas na balahibo. Sa sandaling iyon, ang balahibo ay naging mahahabang agiw na bumalot sa buong katawan ni Snow White. Ang matandang babae na kinaawaan ng lahat ay naging si Reyna Hela. Oo, ako nga. Tulong! Nang makita si Snow White na nahihirapan, agad na pinutol ni Rapunzel ang mga agiw gamit ang kutsilyo sa mesa. Sa sandaling dinikit niya ang nahulog na balahibo sa dibdib ni Hela. Aray! Bakit sa akin? Ang masamang reyna ay naging isang malaking gagamba. Ikinulong ni Rapunzel ang gagamba sa aparador sa tulong ni Doc. Humanga silang lahat kay Rapunzel dahil sa kanyang katapangan. "Anong gagawin namin kung wala ka, Rapunzel?" Nasabi ni na Happy at Doc. "Tunay kang ang bayani." At nagpasalamat sila kay Rapunzel. Walang nakakaalam kung nakaalis ang masamang reyna sa sitwasyong ito. Ngunit salamat kay Rapunzel. Naunawaan ni na Snow White at ng mga duwende kung gaano kahalaga ang tapang at kawalang takot para sa pagkakaibigan. Si Snow White at ang mahiwagang salamin. Noong unang panahon, may isang lupain na may magandang asul na kalangitan at malalago na berdeng damo. Doon, sa maringal na kastilyo, si Snow White at Prinsipe Antoine ay masaya na naninirahan. Sa di kalayuan, ang masamang reyna na si Hela ay naninirahan naman sa kuweba ng bundok. Siya at ang kanyang lingkod na si Dunkov ay pinalayas nang subukan nilang patayin si Snow White. At ngayon, si Hela ay may isang bagong masamang plano. Dunkov, wala nang makakapigil sa akin. Maghihiganti ako kay Snow White. Opo, kaya mo yan, kamahalan. Sige nga, sabihin mo sino ang pinakamaganda sa lahat. Ikaw, aking reyna. Ikaw ang pinakamaganda sa buong lupain. Maliban lang kayam. Ano ba, Dunkov? Ako dapat ang pinakamaganda. Gagawa ako ng isa pang salamin ng mahika upang mahanap ko ang
madilim na kagubatan. Ang orihinal na salamin ni Hela ay nakatago sa kastilyo, kaya't lilikha na lang siya ng bagong salamin. Ngunit mangunguha muna siya ng mga dahon ng jimjim, tapos mga mahiwagang rosas at lumulutang na bato sa sapa. Ayon sa kanyang aklat ng mahika, dapat pakuluin ang mga ito ng 20 minuto sa napakataas na temperatura. Sa wakas, mula dito ay nabuo ang bago at mas malakas na salamin ng mahika. Mahiwagang itim na salamin. Gumising! Ipakita sa akin ang mga duwende at si Snow White. Nagulat si Duncove sa nakita. Ang bagong salamin ay lumulutang sa harap niya. Napalilibutan ito ng mga lumulutang na bato at mayroon itong matutulis na bigkis na kulay lila. Sa salamin, makikita ang kagubatan, ngunit madilim at nakakatakot. Hinawakan ito ni Hela at tumagos ang kamay niya. Itim na salamin, wala na sa dingding. Baguhin ang kagubatan at hulihin silang lahat. Samantala, ang 7 duwende na nagtrabaho buong araw ay isa-isa nang lumabas mula sa minahan. Una si Ace, tapos si Shy, si Angry, si Silly, si Curious, at sina Jolly at Lazy. Nakapagod ang araw na to. Oo nga. Pahinga muna tayo. Baka pwedeng matulog na ako dito. Di pwede. Bangon. Dapat makauwi na tayo bago gumabi. Bangon. At naglakad na nga sila ng nakalinya. Ang duwending si Silly ang pinakahuli sa linya. May nakita siyang lumilipad na uwak at dumapo ito sa sanga ng puno. May kagat ang uwak na isang maliwanag na bato. Natuwa si Silly sa nakita, kaya aakyatin niya ang puno upang makuha ang kumikinang na bato sa tuka ng uwak. Akyat, akyat, akyat! At nang malapit na niyang mahuli ang uwak, nagsimulang umalog ang puno. Lumipad tuloy ang uwak. Gumalaw ang mga sanga. Bumalot ito ng mahigpit kay Silly at hindi siya makatakas. Sa isang sanga ay sumabit ang kanyang berdeng sombrero. Hindi napansin ng iba pang mga duwende na naiwan si Silly. Ngayon, si Curious na ang pinakahuli sa linya. Nakaamoy siya ng masarap na empanada. Pumikit siya upang masundan ang pinagmumulan ng masarap na amoy. Dinala siya ng mahiwagang kagubatan patungo sa isang puno at nauntog siya sa sanga nito. Tinakpan siya ng mahiwagang amoy ng kagubatan at tinangay siya nito. Ang tanging naiwan ay ang dilaw na sombrero. Ang ibang mga duwende ay nakarating naman sa kanilang maliit na bahay sa kakahuyan. Samantala sa kastilyo, nagbalot si Snow White ng masasarap na pagkain upang dalhin sa kanyang mga paboritong kaibigan, ang 7 duwende. Mahal ko, pupunta ako sa mga kaibigan kong duwende. Mag-ingat ka sa daan ha. Maaaring nasa paligid lang si Hela. Mahal na mahal kita. At naglakbay na si Snow White sa kagubatan. Isang makulay na ibon ang dumating at dumapo sa kanyang balikat at kinausap siya na tila nagbibigay ng babala. Lumipad ang ibon palayo sa kalsada. Sinisikap na pasunurin si Snow White. Naintindihan ko na.
Gusto mong sundan kita. Habang sinusundan ni Snow White ang ibon, natagpuan niya ang berdeng sombrero sa isang sanga. Ito ay sombrero ni Silly. Baka may masamang nangyari sa kanya. Nagpatuloy sa pagsunod sa makulay na ibon ang prinsesa at natagpuan naman niya ang dilaw na sombrero sa mga halamanan. Eto pa! Kay curious naman ito. Mabilis na nagtungo ang prinsesa at ang ibon sa bahay ng 7 duwende. Nagkaroon ng pag-asa ang mga duwende nang makita nila si Snow White. Snow White, mabuti at dumating ka. Nawawala sina Curious at Silly. Pwede mo ba kaming tulungan? Hanapin natin sila. Maaaring nabitag sila ni Hela. Natagpuan ko ang mga sombrero nila. Dito na lang kami ni Shai sa bahay. Kung sakaling umuwi sila. At umalis na sina Snow White, Ace, Jolly at Angry upang maghanap. Samantala sa malayong bundok, sa kuweba ni Hela, ang lingkod na si Duncove ay binilanggo sina Curious at Silly sa isang hawla. Mapaparusahan kayo sa pagtulong kay Snow White. Lilipulin ko kayong lahat sa madilim na kagubatan. Bumalik si Hela sa kanyang kuweba, sa kanyang masamang salamin. Mahiwagang itim na salamin. Hanapin sina Snow White at mga duwende. Baguhin mo ang panahon. Lumikha ka ng bagyo. Sina Snow White at mga duwende ay sumusunod sa ibon sa kahabaan ng landas. Nang biglang nagbago ang panahon, nagkaroon ng malakas na bagyo. Patuloy nilang sinuong ang sama ng panahon. Buong magdamag silang naglalakad. Hindi sila iniwan ng makulay na ibon sa pagtahak nila sa kabundukan. Mula sa gilid ng bangin ay natanaw sila ng masamang pusong si Hela. Alam niya na pagod sila dahil sa pagsuong sa bagyo. Sabi ko na nga ba dadating sila eh. Duncove, handa na ba ang lahat? Ay, opo. Aking pinakamagandang reyna. Handa na po. Pagod si Snow White at mga duwende, ngunit patuloy pa rin sa pag-akyat ng bundok. Nang makarating sila sa tuktok, nakita nila ang kuweba at ang nakabitin na hawla na kinalalagyan ni na Curious at Silly. Huwag kayong matakot! Sasagipin namin kayo! Snow White, may salamin. Mayroon siyang itim na salamin sa kuweba. Maingat na pinasok ni Snow White ang kuweba. Sa labas, binantayan ni Duncove ang hawla. Di niya kita ang mga duwende na nagbubulungan at gumagawa ng plano. Dahan-dahan na lumapit si Angry sa likuran ni Duncove at sinukluban niya ng sako ang ulo nito. Pagkatapos ay pinakawalan ni Jolly ang hawla. Ngunit bumaba ito ng napakabilis. Sakto na tumama ito kay Duncove at nawalan ito ng ulirat. Mabuti na lang dahil ang hawla ay nakakandado pa. Yung susi, nasa liig ni Duncove. Ayun o, tignan mo. Kunin mo at buksan mo itong hawla. Kinuha ni Jolly ang susi na nasa leeg ni Duncove at mabilis na binuksan ang hawla. Ligtas na sina Silly at Curious. Ngunit sa loob ng kuweba, nagkaharap na sina Snow White at ang reyna ng kasamaan na si Hela. Hindi ka maaaring maging maganda sa paggawa ng kasamaan. Baguhin mo ang iyong puso at itigil ang pananakit sa kapwa. Pero walang pakialam si Hela. Nagmahika siya upang gawing pula ang mga mata at gawing matatalim na kutsilyo ang mga daliri. Sa likod ni Hela, ang mga duwende ay palihim na tutulong kay Snow White. Tinatakot ni Hela si Snow White upang mahulog siya sa loob ng itim na salamin. Makapasok ka lamang sa salamin, Snow White. Tiyak maglalaho ka na sa madilim na kagubatan. Magpakailanman!
Di pansin ng matangkad na reyna ang pagpwesto ni Silly sa may paanan niya. At mula sa likod ay tinulak siya ng iba pang duwende. Natalisod siya at nalaglag sa loob ng salamin. Nagising si Dunkov sa sigaw ni Hela. Patakbo siyang pumasok sa kuweba at inabutan si Snow White sa tabi ng salamin. Eto na ako, aking reyna. Pinakamaganda sa lahat. Sila tuloy ang nakulong. Tuwang-tuwa ang mga duwende at niyakap nila si Snow White. Salamat sa tulong mo, Snow White. Kailangan natin itapon to. Kaya nilabas ng prinsesa at mga duwende ang salamin at hinulog ito sa gamin. Umuwi na tayo? Sa wakas, masaya sina Silly at Curious na makauwi sa bahay. Kasama si Snow White, kumain sila ng masarap na hapunan at nagkasayahan. Isang araw, naglalakad si Rapunzel sa kagubatan at nakakita siya ng isang kakaibang bulaklak. Tingnan mo, Klapsi, oh. Hindi pa ako nakakita ng ganyang kagandang bulaklak. Natutuwang tumalon si Klapsi mula sa buhok ni Rapunzel papunta sa bulaklak at inamoy niya ito. Sa sandaling iyon, nagbago ang kulay ng bulaklak mula pink at ngayon ay itim. Bumuka ang bulaklak at hinigop si Klapsi na parang vacuum. Klapsi! Naku! Hindi! Sinubukan ni Rapunzel na dukutin si Klapsi pero hindi niya magawa. Nang hugutin niya ang sanga ng bulaklak, napagtanto niya na ito ay konektado sa isang tubo sa ilalim ng lupa. Ano ang tubo na ito? Saan napunta si Klapsi? Sinundan ni Rapunzel sa kagubatan ang bakas ng tubo. Samantala, ang masamang mangkukulam na si Camila ay masayang nanonood sa nangyayari mula sa kanyang bolang kristal. Ayan na siya! Malapit ko nang mapasakamay ang matalik na kaibigan ni Rapunzel, Brumi. Tumayo si Camila sa harap ng kanyang plano ng mahiwagang labyrinth at pinanood niya ang paggalaw ni Klapsi sa pasikot-sikot ng mga tubo patungo sa kanyang tore. Kapag dumating si Rapunzel para iligtas ang kaibigan niya, gugupitin natin ang buhok niya at ihahagis ito sa kaldero, Brumi. Maya-maya, nagsimulang kumalog ang tubo sa harap ni Camila. Sinahod ni Camila ang palad sa dulo ng tubo at ilang segundo pa, nahulog si Klapsi sa kanyang mga kamay. Tulong! Hoy, bitawan mo ko! Masamang mangkukulam! Bitawan mo ko! Agad na sinilid ni Camila si Klapsi sa mahiwagang kahon na salamin. Ang kahon na ito ay humaharang sa tunog. Walang makakarinig kay Klapsi at hindi rin niya maririnig ang anumang tunog mula sa labas. Samantala, buong araw na naglakad si Rapunzel para sundan si Klapsi. Saan kaya ang dulo nitong tubo? Saan kaya ito papunta? Mauupo na sana siya sa isang bato upang magpahinga nang mapatingin siya sa mga puno at napagtanto niya na ang tubo ay humantong sa tore ni Camila. Ang tore! Ay, naku! Siguradong bitag ito ng masamang bruhang si Camila. Mabilis na hinukay ni Rapunzel ang lupa. Hinugot niya ang isang bahagi ng tubo at pinaghiwalay sa dugtong. Ang dulo ng tubong ito malamang ay sa tore ni Camila. Dumukot siya sa bulsa ng 5 binhi ng galamay amo. Ipinasok niya ang mga ito sa tubo at upang mabilis tumubo ang mga buto, diniligan niya ito ng nakapagpapagaling na tubig na dala niya. Tumubo nga at mabilis na lumago ang mga ito sa loob ng tubo. Si Camila naman, walang kamalay-malay sa gumagapang na galamay amo. Abala siyang gumagawa ng masamang plano doon sa tore. Kapag nagupit ko na ang buhok ni Rapunzel, hindi na niya kailangan ng ipit na tulad mo. Diba, Brumi? Habang ginagalit ni Camila si Klapsi, may kakaibang tunog na kumakalampag sa tubo ng labyrinth. Napansin agad ni Brumi ang ingay at sinubukan niyang magbabala kay Camila.
Ngunit hindi pinansin ng masamang bruha ang kanyang walis na si Brumi. Pero ate, nakakatakot ang tunog. May masamang mangyayari. Nakakakilabot. Brumi, ang duwag kong walis. Ang tunog na naririnig mo ay ang napakaganda kong tawa. Sa sandaling iyon, lumabas na ang mahahabang sanga ng galamay-amo sa dulo ng tubo. Hindi makapaniwala si Camila nang makita niya ang mga gumagapang. Napakabilis nitong lumago at napuno nito ang kabuuan ng silid sa ilang segundo. Sinubukan ni Camila na sumakay kay Brumi para tumakas, ngunit nahuli siya ng mga baging. Tulong! Hindi ako makaalis dito. Hoy! Pakawalan mo ako! Pinagmamasdan ni Rapunzel ang tore mula sa malayo at nakita niya ang pagdami ng mga baging na gumagapang sa labyrinth. Lumalabas na nga ito sa bintana ng tore. Nagawa ko! Malamang ay puno na ng galamay-amo ang loob ng tore. Ngayon ay may liligtas ko na si Klapsi. Lumapit si Rapunzel sa tore at hinagis pa itaas sa bintana ang kanyang mahaba at ginintuang buhok. Nagsilbing lubid ang buhok niya, kaya nakaakyat siya sa tore. Habang nakatali si Camila sa baging, nakita niyang pumasok si Rapunzel. Sa kanya naunawaan ang lahat. Rapunzel! Iligtas mo ako sa baging na to. Pangako, hindi ko hahawakan ang buhok mo. Hindi ako naniniwala sa'yo, Camila. Masama ang ginawa mo. Kinidnap mo ang kaibigan kong si Klapsi, pero hindi mo mapaghihiwalay ang tunay na magkaibigan. Samantala, si Klapsi na nakulong sa mahiwagang kahon, tinatawag niya si Rapunzel, pero walang nakakarinig kahit sumigaw pa siya. Tumingin si Rapunzel sa paligid, ngunit hindi niya mahanap si Klapsi. Klapsi! Klapsi! Nasaan ka na? Hindi kita makita! Sa huli ay pinagalaw ni Rapunzel ang kanyang buhok. Lumusot ang kanyang ginintuang buhok sa pagitan ng mga baging. At sa wakas, natagpuan nito si Klapsi. Ngunit hindi maisip ni Rapunzel kung paano bubuksan ang mahiwagang kahon. Sa kabilang banda, nakawala ang mangkukulam gamit ang kanyang mahiwagang gunting. At sa sandaling iyon, nang tatangkain niyang gupitin ang buhok ni Rapunzel, nahuli ulit siya ng galamay-amo at mas mahigpit pa ngayon. Anong nangyayari? Hoy! Pakawalan mo ako! Ay! Nabigo na naman ako! Rapunzel! Mapapasa akin din ang ginintuang buhok mo balang araw! Sa wakas, nakaalis si Rapunzel at Klapsi sa toreng na balot ng baging. Naligtas sila mula sa masamang bruhang si Camila, salamat sa malakas na buhok ni Rapunzel. Ngunit nakakulong pa rin si Klapsi sa mahiwagang kahon. Nagmamadaling binalikan ni Rapunzel ang lugar kung saan naroon ang itim na bulaklak. Sa paglapit ni Rapunzel, ang bulaklak ay nagkulay rosas uli. Tingnan mo, Klapsi. Gumanda uli ang bulaklak dahil naalis ito sa tubo. Sana makatulong ito sa atin. Nilapit ni Rapunzel sa bulaklak ang mahiwagang kahon. Sa sandaling iyon, napuno ng kulay rosas na liwanag ang paligid. Natunaw ang kahon sa liwanag na nagmumula sa bulaklak. Masaya si Klapsi na makalaya sa kulungang ginawa ng mangkukulam. Yehey! Naligtas ako! Malaya na ako! Salamat, Rapunzel! Dahil nawala ang masamang sumpa sa rosal na bulaklak, niliwanagan nito ang matalik na magkaibigan. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Rapunzel at Klapsi na ang pagkakaibigan na nabuo sa pagmamahalan ay kayang lampasan ang anumang kasamaan. Isang araw, dumating ang kambal na prinsipe ng karatig bansa, sina Tom at John, upang
gustong bisitahin ng bansa ni Cinderella. Masayang tinanggap ni Prinsipe Leo ang mga panauhin at nagkaisa sila na magdaos ng isang pagtitipon ng mga mahilig sa yoga. Magsagawa tayo dito ng pinakamalaking yoga party sa mundo. At baka dito din natin mahanap ang babaeng para sa atin. Samantala, ang tinuring na kapatid ni Cinderella na si Cassandra ay nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin, habang si Jezebel ay palihim na bibiruin siya. Salamin, salamin sa dingding. Napakapangit mo. Ano? Sa galit ay hinagis ni Cassandra ang suklay, natumba ang salamin at nakita niya si Jezebel. Ikaw? Huwag mo nga akong kausapin. Habang nag-aaway ang magkapatid, isang mensaherong kalapati ang pumasok sa bintana. Oh, may liham sa paa niya. Akin ang sulat na yan. Hindi, akin to. Sa akin siya lumapit. Sa huli ay napunit sa gitna ang papel. Ang kalahati ay hawak ni Cassandra at ang kalahati ay lumipad. Hindi ito nakuha ni Jezebel at nawala. Naku! Lumipad ang papel! Oh, nakasulat dito na sumali sa yoga party, maging aming prinsesa. Ano kaya yung yoga? Tara, mag-usyoso tayo sa palasyo para malaman natin. Pagsapit ng gabi, palihim na pumasok sa palasyo ni Cinderella sina Cassandra at Jezebel. Umiwas sila sa mga gwardya at trabahador ng palasyo at pumasok sila sa kwarto ni Cinderella. Sa sandaling iyon, si Cinderella ay nakaupo sa sahig, nakapikit at humuhuni siya ng Anong ginagawa niya? Ha? Baka kinukulam niya tayo. Kontrahin natin agad. Huwag kang sumigaw. Shh! Habang pinipigilan ni Jezebel ang pagsigaw ng ate Cassandra niya, natalisod siya at natumba sa harap ni Cinderella. Ha? Anong ginagawa niyo dito? Kasi, naglakad kami habang tulog. Nainis si Cinderella sa kanyang mga kapatid. Naglalakad kami sa panaginip. Pagdilat ng mga mata namin, Nakarating pala kami dito. Ano naman yung ginagawa mo? Naunawaan agad ni Cinderella kung bakit palihim na pumasok sa palasyo ang kanyang mga kapatid. Ehersisyo sa paghinga yun. Pwede ko kayong turuan ng yoga kung gusto nyo. Magkita tayo sa tabing ilog bukas ng umaga. Kinabukasan, nagkita sila para sa unang leksyon. Binigyan ni Cinderella ang mga kapatid ng aklat na babalansehin sa ulo nila. Gumuhit siya ng tuwid na linya sa lupa. Bilang halimbawa, naglakad siya sa linya habang may libro sa ulo niya. Aha! Ang dali niyan! Kaya ko yan kahit 2 pa ang libro. Nauna si Cassandra na humakbang sa linya. Oops! Nahulog ang libro. Manood ka sa akin maglakad. Hahangaan ako ng mga prinsipe. Pinatong ni Jezebel ang libro sa ulo niya. 1 hakbang, 2 hakbang, hindi nahulog ang libro. Sa 3 hakbang, siya mismo ang bumagsak. Ang magkapatid na hindi pumasa sa leksyon ng paglalakad, susubukan naman ng 2 aralin ng yoga na pangprinsesa, ang leksyon sa mahusay na pagsasalita. Hihinga tayo ng malalim at sasabihin ng Mama Mimi ng malakas. Mama, Mama, Mimi, Mami mo, Mamaw. At dahil hindi nagsipilyo si Cassandra, mabahong amoy ang lumabas sa kanyang bibig. Yak! Kumain ka ba ng tinapang isda kaninang umaga? Sa sumunod na umaga, nagsuot sila ng pang-ehersisyo na damit. Ang panimulang galaw ng yoga ay ang pagtindig tulad ng puno. Dapat maganda ang postura ng isang prinsesa. Makakamit natin ito sa pagtindig tulad ng puno. Pagdikitin natin ang ating kamay at huminga ng malalim. Dahan-dahang ilabas ang hangin. Habang humihinga ng malalim si Cinderella, nakatulog si Jezebel nang nakatayo. Si Cassandra naman, nilabas ang kanyang dila na tulad sa paghinga ng aso.
Siguradong may iibig na sa akin ang prinsipe. Ngayon naman, naupo si Cinderella sa malaking bola at ginawa ang parehong ehersisyo. Kumuha rin ng bola ang magkapatid at napalakas ang pag-upo nila, kaya pumutok ang mga bola. Sa panghuling araw ng yoga na pangprinsesa, magtuturo si Cinderella sa kanila ng pinakamahirap na galaw sa yoga. Kung magagawa nyo ito, makukumpleto nyo ang klase ng Princess Yoga. At kapag natapos na namin ang mga aralin, may magkakagusto na sa akin na prinsipe, di ba? Papakasalan nila tayo, di ba? Napangiti si Cinderella, kaya lumuhod na siya sa damuhan at ginawa ang pinakamahirap na galaw ng yoga. Ginaya siya ng magkapatid, ngunit hirap na hirap sila sa sakit. Ang hirap naman, di ko ata kaya. Ang sakit na ng binti ko. 5, nagsimulang pawisan ang magkapatid. 4, nanginginig ang kanilang mga katawan. 3, 2, Sa sandaling malapit ng sumuko ang mag-ate, nangarap silang makapareha ang kambal na prinsipe. 1. Nagawa natin! Sa wakas, pumasa sila sa pinakamahirap na galaw ng yoga. Binati ni Cinderella ang kanyang mga kapatid at binigyan sila ng magandang regalo. Nakumpleto nyo na sa wakas ang mga aralin na pang prinsesa. Ito ang inyong gantimpala. Binuksan ng magkapatid ang kahon. Ngunit nagalit sila nang makita nila ang laman nitong mga sapatos at damit na pang-ehersisyo. Niloko tayo ni Cinderella. Gagantihan natin siya, makikita niya. Palihim na kinuha ni Cassandra at Jezebel ang paboritong damit ni Cinderella at agad na lumabas ng palasyo. Dumating na ang araw ng yoga party. Sinuot ng magkapatid ang mga damit ni Cinderella. Napatingin kina Cassandra at Jezebel ang mga bisita at nagtawanan. Sa pasukan ng palasyo, binabati ng kambal na prinsipe na sina Tom at John ang mga bisita. Ngunit nang makita nila ang magkapatid, pinagalitan nila sila. Hindi nyo ba nabasa ang imbitasyon? Hindi kayo papapasukin sa mga suot nyo. Naku, damit ko yan. Bakit nyo kinuha ang mga damit ko nang walang pahintulot? Kasi akala kasi namin hindi prinsesa kapag hindi ganito manamit. Sa oras na yon, nakita ng magkapatid ang kambal na prinsipe na hawak kamay sa isang kambal na babae. Lumabas ng palasyo ang magkapatid na umiiyak. Matapos ang araw na iyon, napagtanto nila na ang prinsesa ay hindi lamang nagsusuot ng magarbong damit. Kumakain rin dapat ng masusustansya at nag-eehersisyo ng katawan.